SGA iniligtas raw ang NBA dahil sa kanyang mid-range jumper at mga kandidato sa second round draft pick ng Warriors kilalanin. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nanalo ang Thunder sa unang dalawang laro sa kanilang home court, ngunit natalo sa Game 3 sa Minnesota. Sa Game 4, bumawi si Gilgeous-Alexander sa pamamagitan ng isa sa kanyang pinakamagagandang laro sa playoffs. Ang bagong hirang na most valuable player ay nagpakitang gilas mula umpisa hanggang dulo at pinuri ng maraming dating player at eksperto. Isang former All-Star pa nga ang nagsabi na si SGA ang nagligtas sa NBA matapos ang kanyang kamanghamanghang laro. Isa sa pinakamalaking batikos sa NBA sa kasalukuyan ay ang kawalan ng pagkakaiba-iba sa estilo ng paglalaro ng mga players at team. Dahil sa pagpasok ng analytics sa laro, karamihan sa mga shots ngayon ay mula sa 3-point line o sa ilalim ng ring, layups at dunks. Sumasalungat si SGA sa uso ng puro tres at layup dahil paborito niya ang mid-range shot. Ayon kay Jeff Teague, mahalaga ito at naniniwala siyang si SGA ay nagligtas sa NBA dahil ibinalik nito ang halaga ng mid-range game. Niligtas niya ang NBA kasi gaya-gaya ang liga at pinino niya ang mid-range game. Noon, puro tres o layup lang. Ako mismo, binati ko sa Minnesota dahil sa pagtira ng mid-range. Ayon kay Teague, ang husay ni SGA sa mid-range shot ang nagpapatingkad sa kanya at muling nagbigay halaga sa estilo ng larong ito. Dahil dito, nahihikayat ang mga player na maging versatile scorers. At ito rin ang dahilan kung bakit siya nangunguna bilang MVP at posibleng Finals MVP. Sa kabilang balita, dahil sa iba't ibang mga trade, ang Golden State Warriors ay gagawa ng kanilang huling second round na pagpili sa nalalapit na hinaharap kapag sila ay pumili sa number 41 sa Hunyo 25. Hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pagdadala ng grupo ng mga kandidato na maaari nilang piliin maaga sa second round o kahit bilang undrafted free agents. Ang karaniwang katangian nila, lahat sila ay hindi bababa sa 22 taong gulang. Paalam sa 2 timelines. Ipinadala ng Warriors ang kanilang first round pick sa Miami Heat sa trade para kay Jimmy Butler at ang sarili nilang second round pick ay ipinadala sa Brooklyn Nets sa sign and trade para kay Kevin Durant na nagdala kay D'Angelo Russell. Ang pick na iyon ay naging bahagi ng hindi bababa sa 5 trade bago napunta sa Memphis Grizzlies matapos ang kanilang salary dump kay Marcus Smart at ngayon ay nasa number 48. Nakakuha ang Golden State ng pick sa number 41 dahil sa trade para kay Dennis Schroeder kung saan nagpadala sila ng 3 second round picks sa Brooklyn kapalit ng second round pick ng Miami. Para sa record, ang mga pick na yon ay 2 second round picks mula sa Atlanta Hawks nagmula sa James Wiseman Gary Payton deal plus the Warriors own 2029 pick. Mayroon pa rin silang mga sariling first round picks sa mga susunod na taon maliban sa isang first round pick na inutang sa Washington Wizards na protektado para sa mga top picks. Kapag nawala ang pick, mananatili sa kanila ang second round pick sa taon na yon. Ngayon, kilalanin natin ang unang grupo ng mga prospect na bumisita sa Dubs. Milos Uzan, guard mula sa Houston. Si Uzan ang point guard ng Houston team na natalo sa heartbreaking na laban sa NCAA Finals nitong nakaraang season pagkatapos mag-transfer mula sa 2 taon niya sa Oklahoma. Nag-average siya ng 11.4 points and 4.3 assists and shot 42.8% from 3-point range. May magandang taas siya para sa isang point guard pero magaan sa 184 na libra. Mahusay siyang passer at kilala bilang connector sa opensa na may magandang floater at hesitation moves. Pero tila hindi naging maganda ang workout o may ambisyon siyang madraft sa first round dahil inanunsyo ng Houston nitong araw na babalik siya sa eskwela. Kobe Johnson mula sa UCLA. Siya ay kapatid ni Jalen Johnson ng Atlanta Hawks, isang 23 taon na rising star na magsisimula ng 5 taong, 150 milyong kontrata sa susunod na season. Ang nakababatang Johnson ay isang 22 taon, 200 pound combo guard na 3 taon sa USC bago lumipat sa UCLA para sa kanyang senior year. Ang specialty niya ay depensa. Napasama siya sa Big Ten All-Defensive Team nung nakaraang season na may ilang steals kada laro. Ilang taon din siyang All-Conference defender sa kanyang kolehiyo. Nag-shoot siya ng mahusay mula sa 3-point line, karamihan mula sa corners at sinasabing maayos din siyang passer.
Isa siyang classic 3-and-D prospect, hindi madalas gumamit ng bola sa opensa. Ang tanong, kakayanin ba niya ang 3-part sa NBA? RJ Lewis Jr. mula Street Johns. Si Lewis ay naging Big East Player of the Year, Big East Tournament MVP at second team All-American matapos mag-average ng 18.2 points, 7.2 rebounds, and 2 assists. Isa siyang scoring wing na may katamtamang taas, mahabang wingspan, at may mataas na talon. Ang problema ay efficiency. Hindi ganun kataas ang shooting percentage niya mula sa field at sa tres. Pagkatapos ng medyo mahina na shooting performance sa draft combine, posible rin siyang bumalik sa kolehiyo para sa huling taon. Nate Bittle mula sa Oregon. Si Bittle ay former 5-star recruit na naapektuhan ang college career dahil sa injury at sakit. Noong nakaraang taon, nabalian siya ng pulsuhan at nawalan ng 15 pounds dahil sa komplikasyon ng long COVID. Nag-average siya ng 14.2 points, 7.6 rebounds, 2.1 blocks, and 1.9 assists. Kasama siya sa Big Ten All-Defensive Team at Third Team All-Big Ten. Nag-shoot siya ng 81% sa free throws, may mid-range game, at unti-unting lumalawak ang shooting range. Pero he's taller than 7 feet and has a 7'6" wingspan, kaya kakaibang kombinasyon ng taas at perimeter skills. Eligible din siyang bumalik sa school dahil binigyan siya ng extra year ng NCAA matapos ang 5 laro lang sa junior season. Kailangan pa niya ng conditioning, pero nandyan ang NBA training staffs para riyan. Steven Crowl mula sa Wisconsin. Mahilig ang Warriors sa mga nagmula sa Wisconsin. Nitong mga nakaraang taon, napili nila sina Jordan Poole, Patrick Baldwin Jr., Brandon Podziemski, at Kevon Looney. Isa sa mga pagkakamali nila, hindi pinili si Tyrese Haliburton mula Oshkosh. Isa itong plus para kay Milwaukee's Kobe Johnson at University of Wisconsin big man Steven Crowl, bagaman lumaki siya sa Minnesota. Si Crowl ay skilled para sa isang big man at kilala sa shooting, higit 40% mula 3-point line sa huling 2 season. Pero malamang na para sa Summer League lang ang future niya sa Warriors. Tamar Bates mula sa Missouri. Si Bates ay isang bahagyang maliit na guard pero mukhang mahusay na shooter. May katamtaman siyang taas at mahaba ang wingspan. Mahusay siyang mag-shoot mula sa tres, sa free throws, at sa kabuuang field goals. Ang issue sa kanya ay hindi siya ganoon ka-athletic at medyo maliit para sa wing defense. Pero kaya niyang magdala ng bola at mag-score. Mas madaling turuan ng depensa kaysa turuan ng shooting. Maganda ang pinakita niya sa draft combine, kaya hindi sigurado kung available pa siya sa number 41. Pero may malaking potential siya bilang scorer at elite na ang shooting niya. Magkakaroon tayo ng mas malinaw na ideya kung sino ang gusto ng Warriors at sino ang available matapos ang deadline sa pagtatapos ng Mayo para sa mga player na pipili kung magpapatuloy sa draft o babalik sa eskwela.